Pagbati ng isang magandang umaga mula sa lupon ng Pagsusuring Veterinarya o Veterinary Inspection Board. Kami po ang naatasang manguna sa pagtataas ng bandila sa araw na ito. Ang daloy po ng ating programa ayon sa pagkakasunod-sunod ay ang pag-awit ng lupang hiniran sa salim ng Banda ng Maynila, isang maikling panalangin na pamumunuan ni Injining Jane Escobar, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangunahan ni Dr. Vanessa Ong, awit ng Maynila muli sa saliw ng Banda ng Maynila, pagpapahayag ng panata sa bagong Pilipinas na pangunahan ni Engineer Ryan B. Odonio, pag-awit ng himno ng bagong Pilipinas, isang maikling mensahe na magmumula sa aming OIC Director Dr. Josegito T. Diaz at pagpapakilala at pakikinig sa kanyang lingguhang mensahe mula sa ating minamahal na punong lungsod, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, pamilya, mga kaibigan, at lakas para sa pang-araw-araw. Marami pong salamat sapagkat binigyan niyo po kami ng panibagong linggo at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho at tungkulin. Diyos Ama, humihingi po kami ng inyong patnubay. Pagkalooban niyo po kami ng lakas ng katawan, talino, at kaisipan upang magampanan ng aming tungkulin ng may katapatan at malasak. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at determinasyon na magtrabaho ng may kasipagan at katapatan. Dalangin po namin, nagabayan at tulungan niyo po kami na maisakatuparan namin na maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad bilang lingkod bayan, lalo't higit ang aming punong lungsod, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Angela Lechi Atienza at ang kanilang mga kasama. Gabayan at pag-ingatanawan ninyo kami sa araw na ito, gayon din sa mga pamilya at mahal namin sa buhay na naiwan namin sa aming tahanan. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Muli, itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa Panata sa Bagong Pilipinas. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilihok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Yung kaya, tinulad lang sa lumang kasi hindi ito kasi yung huli niya kasi kaya pinahit ako. Tungkol ito, aking tinatawagan ng aming officer in charge, Dr. Joselito T. Diaz, para sa kanyang mensahe. Ang gulog. Oh, yan. To our beloved Honorable Mayor, Francisco Escodo Dumagoso, to our Vice Mayor, Angela Lay Chi Atienza, sa aming
Secretary to the Mayor, Mr. Manuel, Secretary Letlet Sarcal, and of course, to Secretary, City Administrator, Attorney Wardy Quintos, to Mr. Cesar Chavez, our Chief of Staff to the Mayor's Office, sa mga mahal naming konsihal, at sa lahat ng directors ng different offices of Manila government, and also to our visitors at sa lahat po ng aming mga ka-empleyado. Isang magandang umaga po. Pasensya na po kayo at sa aso at sa baka lang ako matapang. But standing here and speak to you, it's a challenge to me. Nandito po ako para po ibahagi ang kaganapan namin sa aming tanggapan. Veterinary Inspection Board po na matatagpuan sa Bitas, sa Tondo. So kami po ay mga veterinaryo na nakikipag-ugnay sa Department of Agriculture para po ipatupad naman ang kanilang mga polisiya doon at ipatupad dito sa ating lungsod. Sa larangan po ng animal welfare at sa food safety. So, yung pong aming gusto ko pong kunin itong pagkakataon na ito para pasalamatan ang ating butihing mayor sa pagpapatayo po ng bagong katayan na epektibo po ngayon sa pagpuproduce ng karne na may kalidad, malinis at ligtas. Alam niyo naman po yung trabaho namin ay kaugnay sa public health. So, pinagbubuti po natin ang pagsusuri ng ating mga hayop na kinakatay doon at para makapag-produce nga po ng karning ligtas para sa mga mamamayan ng Maynila. Ito po yung ginagawa namin sa araw at gabi at sinusundan po sa bawat pamilihan na makikita natin sa buong Maynila. About 200 plus employees are employed in our katayan. So nagbibigay po ito ng trabaho sa mga tao na tumatangkilik ng ating katayan, the meat dealers and the butchers. Hiwalay po doon yung ating mga public servant na galing po sa Maynila. Gusto ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng mga department na sumusuporta sa amin, sa aming mga suliranin na paminsan-minsan o na-encounter namin in our daily operations. Kagaya po ng MDRMO na consistent po nakasuporta sa amin kung meron kaming pagkukulang sa supply ng tubig, the engineering department who are helping us pagdating po sa mga technical, kagaya po ng mga electrical pole, at saka po yung mga tumutulong sa paglilinis ng aming pagmimintina ng aming mga drainage, na yun po is a perennial problem when it comes to our operation sa katayan. So sa Manila Health, pagbibigay po at pag-inspeksyon ng aming mga trabahante para po matiyak natin na ang ating mga meat handlers ay malusog at karapat-dapat na humawak ng pagkain. Dahil alam nyo naman po na it is our duty to naitaguyod po ang hindi lamang ang kapakanan ng hayop but also the public health. Isa pa po sa aming mga trabaho na ginagawa sa araw-araw ay ang aming Manila City Pound. And again, I want to thank our mayor for giving us a good direction sa aming operation. And of course to our vice mayor who are consistently giving us, mentoring us on the way how to do it right and how to do it correct. Kami po, araw-araw po, may trabaho ang ating City Pound. Pupunta po sila sa mga ibang barangay upon the request that we are receiving every day. And to all the districts of Manila. Nanghuhuli din po kami, sorry for the word nanghuhuli, but we are removing stray animals from the streets.
At pinipilit po namin gawin ang tama, although we are easy target of criticism when it comes to handling the animals. But we are assuring you that we are trying to improve every day and listening to the advice of our mayor, of our vice mayor, who are really concerned on our department when it comes to that work. Today, this month is the month of Rabies Awareness Month, and I would like to share to you the program that we are having. Magkakaroon po kami ng malaking pagbabakuna sa araw-araw sa 6 na distrito ng Maynila, at gagawin po natin yan ng simultaneous. Although we're doing it every day na magbakuna po, dahil meron naman po tayong sapat sa tulong ng ating government of Manila, meron naman po tayong sapat na bakuna na pwede nating ibigay sa ating mga alagang hayop. Marami po ang populasyon ng mga aso at pusa. It is about 300,000, almost 300,000. At sorry po kung hindi nakakasapat yung bilang ng aming mga nagtatrabaho, pero we're doing our best na makapag-responde po sa lahat ng problema na may kinalaman sa hayop, lalong-lalo na po yung pag-aalis nito sa lansangan. Hindi po namin magagawang mag-isa lamang yun. Kailangan po kasi ng tulong din ng mga pet owners na maging responsable sila sa kanilang pag-aalaga. Kasi kung maano po natin, kung isipin po natin, the biggest injustice that we can commit to our pets, yung kunin natin sila at pagkatapos ay pagsawaan o kaya iiwan sa anumang kadahilanan. Having pets is a lifetime commitment. Mula po sa kanila, pagkuha natin sa kanila, hindi natin sila dapat iwanan. At dahil sa magkaganon, doon po nagmumula yung pagkakaroon ng tinatawag nating mga galang hayop na nakikita natin sa mga lansangan. That's become a threat to public. Minsan po, yan din po yung pwedeng magsali ng sakit sa atin. Kagaya na po ng sakit na rabies na napaka-importante sa public health. So, maging responsable po tayo at paano po natin gagawin yun. Bago po tayo magdesisyon na kumuha ng hayop para gawin nating pets, dogs and cats, ay siguraduhin lang po natin na meron tayong tamang space, tamang pagkain na ibibigay sa kanila. At hinahamon ko po sa inyo na sana po ay ating ipakapon at ating alagaan at ating alalayan kung ating ipapatsa sa labas. Huwag po natin bayaang magdumi dahil yung mga programa ng ating gobyerno, huwag natin bayaang magdumi sa lansangan o makasakit sa ibang tao. Nagpapasalamat po ako sa mga sa chance na makatulong doon sa mga aming mga natulungan at tinatapos ko po yung aking salita. Pasensya na po. So pagpapasalamat ulit sa pamahalaang Maynila sa pagsuporta sa aming pinapangako po namin na sabay sa hingaya ng Maynila na maging great again. Sasabay po ang aming kagawaran sa abot ng aming makakaya. At this point, it is my pride, I'm proud to introduce to you the best and the #1 public servant of Manila, our beloved mayor, ang nag-iisang alcalde, Mayor Isko Moreno Dumogoso. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Director Diaz. Palakpakan natin si Director Diaz.
Kaya kayo huwag kayong kukuha ng isang bagay pagkatapos ng pagsawaan, pababayaan nyo na. Well, anyway, congratulations to our Veterinary Inspection Board for keeping our city safe with the possibility of our people Higit pa nga konti. getting infected with rabies. Keep it up. Mag-iingat kayo. Baka kayo makagat ng ulol. Anyway, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mga kapwa ko lingkod bayan. Yes. Another Monday. Wala ka pa rin jowa. Ang dami sinabi Dr. Diaz. Huwag kang madaling magsawa. Promise. Magandang umaga ulit at it's been a week now. We've been very busy trying to come up with on how to cushion the socio-economic impact of these challenges of ours in the world. It's not only in Manila, not only in the Philippines, but generally because of animosities among countries in the Middle East, people in the world, like Manilans, having hard time. Lahat kayo nahihirapan, but kaya kailangan ng gobyerno ay hindi po pwedeng magpahinga. Dapat makaisip ng pamamaraan na paano maibsan yung nararamdaman ng tao, yung hirap o economic challenges ng tao. Paul and I, Jet, our city budget, and of course, Jonathan, we've been discussing things for the past so many days. And sa awa naman ng Diyos, dahil sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani ng pamalang lungsod at pagtitiwala ng ating mga taxpayer ay ang ating cash position is somewhat at least, the very least, is modest, comfortably modest, unlike last year. But still, wala pa rin tayo, hindi pa rin tayo ligtas. We really have to surgically choose or make decisions on what to prioritize in terms of expenditures so that we will achieve our goals and direction to have a better fiscal situation in the coming years of our lives serving the people at kung paano iingatan ang mga pananalapi na pinagkatiwala sa atin ng taong bayan. While we are comfortably making waves of efficiency in terms of expenditures and income. No? Thanks to you guys, but we have to face the music. Talagang ganyan. Hirap ang buhay ng tao. Kailangan maramdaman nila na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Now, having said that, I, your mayor, decided 10 days ago to come up with a plan, and I think that plan, I'm happy to share it to you. Our things that we're going to do to pumping the prime or stimulating pump priming, they call it pump priming, in
mga magagaling na ekonomista. And to do that is to create what you call the velocity of money going around our city. And tangible, tangan-tangan ng mamamayan. At para yun ay umikot sa ating mga nagninegosyo sa lungsod ng Maynila. You help your people cushioning the socio-economic impact and stimulating transaction sa mga nagninegosyo sa lungsod. It may be a simple term to some, but without money, it's just a dream. Ano lang yun? Textbook. But I am really happy to inform you, each and every one of you and your family, and to the people of Manila. Today, the start of pumping the prime, or pump priming of our local economy in the city of Manila. And starting today, we will release to stimulate, to augment, to cushion our situation in the city of Manila, amounting to 1.7 billion pesos. Ito po ay mga bagay na tustusin natin sa darating na mga panahon, obligasyon na darating pa sa mga ibang linggo. But this time is the right time to release it early. So that kahit papano, hawak na ng tao, hawak na ng mga barangayan. To my beloved, 208,148 mga minamahal kong senior citizen, we will release your first quarter 2026 early on instead of April. To the solo parent, 17,149. Persons with disability, 51,006. That's for adult. And persons with disability minor, 10,792 of them. With the total population is going to receive from March 17, 1st District and 2nd District, March 18, 3rd District and 4th District, March 19, 5th District and 6th District. 287,095 individuals in the city of Manila with a total amount of 427,849. To our barangays, 896 barangay. Usually, they will receive this by April, 5 days after the first quarter. But I'm happy to inform, and I hope you utilize this properly to augment, to supplement, to stimulate, to cushion the economic impact of our community members and families in the city of Manila. We are going to release, dala nyo na yung mga treasurer ninyo, the real property tax of November 2025 to December 2025, including collection derived from 2025 advance payment for 2026 amounting to 1,068,671,000.
on top of your RPT early release, as I have committed to you last December during the Christmas party that we had. I always tell you that what is due to you will be given to you. Barangay clearances and certificate of October 2025 to February 2026 will also be released on top of your RPT. To our students, shout out mga taga-UDM. $9,174 students. To Pamantasan Luzon ng Maynila, students 7,869 with a total of 17,043 for release on March 16 to March 19. Telma, maganda na kayo. I hope itong ating mga mag-aral kahit paano may mabubunot sila para sa pamasahe man lang at baon. The total amount of 51,129. Bureau of J, 425. To our beloved public school teachers, with 11,490 of them. To Manila Police District, 4,510 of them, with a total of 16,425. Yung allowance ninyo January to March, makukuha nyo na amounting to 103,289,834. Start of release, March 16 to 19. To our hospital ng Sampaloc, 327 of them. Santa Ana Hospital, 685. Jose Abad Santos General Hospital, 697. Gat Andres Bonifacio Hospital, 764. Hospital ng Maynila, 1,261. Hospital ng Tondo, 282. Manila Health Department, 2,479. With a total of 6,495 individuals, your PhilHealth sharing will be released from January to March of this year, amounting to 71 million pesos. This includes GEO and COS. To our senior high school students and Bureau of Fire, we're just awaiting for your payroll, and some of it arrived today. You will receive your January to March. Same thing with Bureau of Fire, amounting to 12,494,376. The total individuals, direct individuals, is more or less about 330,000 of them, Manileño. That's amounting to about 30% of our, 1.5%. 15% of our population
And most of these are the head of the family that may, what you call, trickling down effect. So this is the share of the city to our people. Maramdaman nila ipinagmamalasakit at nauunawaan sila ng pamahalang lungsod ng Maynila. Now, with the barangay, with the 1,068 million, I hope you utilize this money effectively on the same direction of the city government. Augmentation, stimulant, or anything that can create what you call the buying power of a person. If we can raise the buying capacity or buying power, purchasing power of our community, then the businesses will benefit from it, the jobs will be protected, and the economy is continue to evolve, or what you call the velocity of money effect. So, muli sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani, nandito po ang ating isa sa mga naghahanap buhay. And I think mga batang Santa Cruz, kilala nila to. Gusto ko lang pasalamatan ang TKL Steel Corporation with Ms. Janica Chua, AVP Sales and Marketing, Mr. Candid Capistrano, AVP HR Admin. Sila po ay magdo-donate ng 2 bagong ambulansya. Thank you very much, ma'am. Basa sana kayo ng ulan. Again, with the announcement, sana po sana mapakinabangan talaga ng tao yung ating mga bagay na gagawin. Tomorrow, 3,700 plus effectively will receive 5,000 pesos from the national government under the office of the President, our tricycle drivers. I hope whoever that agency is implementing it should reach the 10,700 tricycle drivers. For whatever it is worth, I hope they can do it ASAP. Because in a crisis, as you all know, time is always of the essence. Time is very valuable. Actions and timely actions is a very important key element in addressing a crisis situation. So sa ating mga tricycle driver, lang bukas at susunod na po, naisumiti na rin namin yung listahan ng mga jeepney drivers. So, yan po mga kababayan, mga kapwa ko lingkod bayan, ang ginagawa ng national government under the office of the President, Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto. Yang financial assistance sa transport group. But tayo naman, you already heard it, about 1.7 billion. At huwag kayo magalala, may sweldo pa tayo ng 3 months. Steady lang kayo. Huwag kayo kabahan. Okay. Di ba, Paul? Ma-i-speak ka rito, Paul, pagka wala ang pasweldo. Now, third, I would like to recognize the following group of people. The champion, District 2 Basketball Chairman Team, Coach Nano Reyes and team members. Asa sila? Congratulations! Champion kayo ng basketball. Ito po yung nakaraang Sports Fest
done by Liga ng Barangay. District 5, Basketball Kagawad Team, Coach Rara Lopez and team members. District 4, Volleyball Men's Team, Coach Jeffrey Cortez and team members. District 5, Volleyball Women's Team, Coach Kagawad Cesar Pactol. Assistant Coach Trainer PB Nathan Relion and team members. Congratulations, palakpakan natin yung mga nag-champion sa ating paliga ng Liga ng Barangay sa lungsod ng Maynila. So, muli, mga kababayan, isa na namang linggo ng paglilingkod. At least 4 days lang. Happy ba kayo? 4 days lang? Ha? Parang gusto nyo nang umuwi. I'm happy for you. You know, in an extended hour of work, you save 1 trip of the week. That may cost money, whether it is gasoline or pamasahe. And second, 2 meals. Don't have to buy on a Friday outside of your household. Kung anong ulam sa bahay, yun na rin ang inyong kakainin. 3, you have more time with your family. Good for you. 4, you can sleep better, rest well, and fully energized on a Monday. Kaya, in a way, as I have been saying to your department head, sometimes you can utilize your adversity in your advantage. These are the challenges of our lives, and we can utilize it in our favor. So, dumidepende lang yan sa mindset ng tao or outlook sa buhay. But I think we've saved a lot of money already, and today is the report of the result of our initial action under Executive Order number 7 is going to be reported by our department heads. And thank you for your cooperation. Sometimes it may create discomfort in the environment, in the working place or working area. But you know, katulad ng sinasabi ng mga nanay at tatay natin, kapag maliit ang kumot, bumili ka ng bago. Pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Sinabi sa atin yan ng mga magulang natin. For now, I would like to wish all of you safe and healthy. And thank you for excelling or doing your best to be of service to our people. Anyway, again and again, and I will not get tired of reminding anybody, all of you, yung pinakamasarap na trabaho, nakakatulong ka na, may sweldo ka pa. And many are told, but you are chosen. And you are the chosen one to be of service to our people. So, magandang umaga. At nawa ay gabayan kayo ng Panginoon Diyos ngayong linggo. Walain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Good morning. Manila. God first. Thank you.